Alleluia, Alleluia. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inahalian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tanghali, Father. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Hindi natin minsan maiiwasan na kung sino pa ang tinatawag na taong simbahan, madalas sila pa yung sinasabihan ng mapanghusga. Minsan kung sino pa yung paladasal, sila pa yung nangungunang mangutya ng kapwa. Aaminin ko po sa inyo, ako po ay magsasyam na taon ng pari, at isang realisasyon lagi ang na aking nasasabi sa aking sarili, na hindi lahat ng nagdadasal, banal. Hindi lahat ng nagsisimba, banal. Hindi lahat ng deboto, mabuting tao. Makakauwi pa naman po ako ng maayos, di ba? Pero ito po'y isang realidad na dapat nating tanggapin. At marahil nung panahon ni Jesus, naranasan din ni Jesus ang mga bagay na ito. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, ang mga Pariseo na kilalang bihasa sa salita ng Diyos. Ang mga Pariseyong alam ang turo ng Diyos, sila pa ang unang nangutya kay Jesus. Sa atin pong ibanghelyo, napakinggan po natin si Jesus. Nagpagaling ng isang pipi. Ang pipi nakapagsalita. At anong sabi ng mga Pariseo sa Panginoon? Siya ay kakampi ng demonyo. Siya ay kasabwat ng demonyo. Pero kung titingnan natin, ang mga Pariseo, alam naman nila ang salita ng Diyos. Alam naman nila ang kakayanan ng Diyos.
Pero imbis na gamitin ito upang magkaroon ng kapwa-tao, upang gamitin ito sa mabuti, upang maggamitin ito sa pagtama o sa pag-ibig ng Diyos, ginamit nila ito sa kanilang sariling kapakanan. Kaya marahil noong mga oras na iyon, si Jesus pwedeng mawalan ng loob. Total naman, gumagawa naman ako ng mabuti, pero yung mga tao sa paligid ko, kinukutya pa din ako. Gumagawa naman ako ng tama at naayon sa kagustuhan ng Diyos Ama, pero yung mga tao sa paligid ko, pinagdududahan pa din ako. Pwede siyang mawalan ng lakas ng loob. Pero marahil ginamit ng mahal na pong Jesus Nazareno na motibasyon ang pagdududa ng iba dahil kilala niya ang kanyang sarili, kilala niya ang Diyos, kilala niya na yung mga bagay na kanyang ginagawa, mabuti at tama. Yung pangungutyan ng ibang tao, ginamit niyang motibasyon upang siya pa ay gumawa ng mga mas mabuting bagay. Mga kapatid, sa buhay din natin, nakakaranas din tayo ng ganyan. Tayo na nga yung gumagawa ng mabuti, tayo pa yung pinag-iisipan ng masama. Tayo na nga yung nag-iisip ng tama, tayo pa yung pinagdududahan ng ibang tao. Pero panawagan sa atin mga kapatid, ng mga bagay na ginagawa natin, lalo't higit sa lahat ang mga mabubuting bagay na ginagawa natin hindi upang tayo ay papurihan, palakpakan ng ibang tao, kundi yung mga bagay na ginagawa natin, yung mga mabubuting bagay na ginagawa natin ito upang magbigay papuri sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, sa tingin mo walang naniniwala sa iyo, pero alam mo naman sa sarili mo, ginagawa mo ang mabuti at tama, huwag kang mawala ng loob. Dahil higit sa lahat, ang tunay na nakakakilala sa iyo, hindi ang mga tao sa iyong paligid. Sino ang nakakakilala sa sarili mo? Ikaw mismo at ang Diyos. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, gawin mo ang mabuti hindi para palakpakan at papurihan ng iba, kundi ipagpatuloy mong gumawa ng mabuti dahil ikaw ay nagbibigay papuri sa Diyos. Mga kapatid, darating ang panahon, may mga magdududa, may mga tutuligsa sa atin sa mga oras na tayo ay gumagawa ng mabuti at tama. Pero huwag kang mapanghinaan ng loob. Gamitin mo pa tong motibasyon upang ikaw mismo pag-igihan mo ang pagiging pagpapakabuti at paggawa ng mabuti. At marahil sa dulo naman ng ating buhay, sino ba ang tunay na nakakakilala sa atin? Ang sarili natin at ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, binibigyan tayo ng lakas ng loob ng Diyos. Ang Diyos na nakakakilala sa atin. Ang Diyos na nagbibigay lakas sa atin. Na sa kabila ng pagtutuligsa ng mundo, gumawa ka pa din ng mabuti. Dahil sa mga oras na ikaw ay gumagawa ng mabuti, ikaw ay nagpupuri sa Diyos. Magbigay puri tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Magbigay puri tayo sa Diyos sa mga oras na tayo ay nagpapakabuti. Amen.